Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa paghahanda natin, sa pagganap natin sa banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at hilingin natin ang kapatawaran ng dakilang poong may kapal. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasayang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag ng iyong pinasikat noon paman sa aming mga ninuno at magulang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugos ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin na pinananaligan ng pag-ibig ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito,
Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yoong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos ya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari sa Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kaya naman ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsasagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y hulubhang ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay.
hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong bata po ako, may tagubilin po yung aking lola. At ang sabi niya sa akin, wag na wag kang sasakay ng bangka. Wag na wag kang sasakay ng barko. Sapagkat may puyo daw po ako sa noo. Yun po'y kasabihan ng matatanda. Kapag ikaw ay may puyo sa noo, sa harapan ngayon wala na akong buhok, hindi nyo nakita yung aking puyo. Pero napa-assign po ako sa Isla Verde. Kaya ilang beses na rin po akong nagpabalik-balik na sakay ng bangka at naranasan ko po yung ganitong laki ng alon kung saan mas mataas pa ang alon kaysa iyong kinalalagyan na bangka. Ay tunay nga yung ganitong karanasan ng mga alagad. Kaya't ipinagpasa Diyos ko na ang aking sitwasyon. Sapagkat that time, I was not afraid of my life. I was afraid of the life of those who were with me during that time. Mga bata at sanggol na kasama ko tumawid upang magpagamot sa bayan. Mga kapatid, ito pala yung karanasan ng mga alagad kung saan they have no control of. Nakasakay sa bangka, magagaling mangisda, pero nang sumalukay na yung malalaking alon, nawala na sila ng kontrol. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin. They came to a point na na-realize nila, wala na silang magagawa. Hindi na nila hawak ang sitwasyon. Mga kapatid, dumaan si Kristo at ang isa lang ang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito, si Jesus. Ako ito, si Jesus. Ako ang Diyos. At dahil ako ang Diyos, wala dapat kayong ipag-alaala. Dahil ako'y makapangyarihan, wala dapat kayong ipangamba. Dahil ang lahat ay naranasan ko bilang isang tao. Kaya mga kapatid, ito po yung inihahain sa atin ni Kristo sa araw na ito. May mga bagay na hindi natin maiwasan. May mga bagay na hindi natin kontrolado sa ating buhay. Pero minsan ang ating attitude, hindi natin pinapansin ang kapangyarihan ng Diyos at pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Marahil ay malakas pa tayo. Marahil ayaw nating tingnan ang ating kahinaan, ang ating mga pagkatakot, ang ating mga pag-alaala. We distract ourselves with so many things. Kaya minsan kapag hindi na natin kaya, saka lang natin na-realize, kailangan ko palang lumapit sa Diyos. Kailangan ko palang magpakumbaba at surrender sa lahat at tanggapin siya bilang aking Diyos at Panginoon. At ito po yung diwa ng Kapaskuhan. Inabot tayo ng Diyos. Hinanap tayo ng Diyos. Inilapat ng Diyos ang kanyang sarili sa ating katatayuan upang may makapitan tayo, upang may masamahan tayo, upang may madulugan tayo sa oras at panahon kung saan bilang tao hindi na natin kaya ang lahat. Kaya God is offering Himself to us. Through the first reading, anong sinabi dito sa first reading? Ang Diyos ay pag-ibig. At ang isang umiibig ay walang ipinangangamba, walang ikinatatakot sa isang taong
marunong magtiwala sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, this is the invitation for all of us. No? Imbitasyon ng Diyos. Walang ibibigay ang Diyos na masama para sa atin. Even in our challenges and our suffering, God will be there for us. Sasamahan tayo ng Diyos. Palalakasin ang loob ng Diyos upang makaya natin ang ating katatayuan at ating kalalagayan. Kaya mga kapatid, sa dambana po ni Padre Pio, we are always being reminded, hope and do not worry. Trust God more and not ourselves. Because in God, everything will be all right. Lahat ay magiging maganda at maayos, magiging mapanatag ang lahat dahil tayo'y nasa Diyos. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Hindi kamatayan namin ang kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lupa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbahaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan dito sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Panalangin ng pagbabasbas. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon, ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y na ipagdiwang na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.